Familiar po ba kayo sa picture na yan? Basahin natin 1 Samuel chapter 17, verses 32 to 37. David said to Saul, "Your Majesty, no one should be afraid of this Philistine. I will go and" what? "Fight him." Verse 33, "No," answered Saul, "how could you fight him? You're just a boy, and he has been a soldier all his life." Minsan, ang tingin ng tao sa atin, lalo na maraming nakakaangat, madalas ang tingin sa atin ay napakaliit. Hello? Tingnan nyo, verse 34, "Your Majesty," David said, "I take care of my father's sheep. Anytime a lion or bear carries of a lamb, I go after it, attack it, and rescue the lamb. And if the lion or bear turns on me, I grab it by the throat, it to death." Next slide po. Dire-diretso na po natin. 36. "I have killed lions and bears, and I will do the same to this heathen Philistine who has defied the army of the living God." 37. "The Lord has saved me from the lions and bears. He will save me from this Philistine." All right, Saul answered, "Go, and the Lord be with you." The power of testimony. Yan. So, familiar tayo sa story in David. Sabi niya, God is faithful to take your pain and turn it into what? Testimony. Sino dito yung may mga alalahanin sa buhay? Sino dito yung mga may prayer request? Sino dito yung maraming hinihintay sa kanyang pamilya? Naghihintay ng increase? Sino yung mga may gustong sumahod na? Sabi ko sa asawa ko nakaraan, sobrang sakit ng ulo ko, parang gusto ko nang sumahod. Hello? Sa buhay natin, may mga kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Hello, pumunta tayo dito, may mga problema tayo. Pero, hindi natin alam na yung mga pinagdadaanan natin na yun pala ay isang way ng Diyos para mas makilala natin siya sa buhay. Hello? May mga hindi magandang nakaraan. Amen? Sino dito may mga hindi magandang nakaraan? Some terrible stories, hindi ma-explain. Hello? Terrible stories, terrible situations. But let me tell you something this evening. That God can turn your terrible situations and terrible struggles into great testimonies. Marami po sa atin dito na matagal na po naming nakakasama. At hindi naman po lingid sa kaalaman ng bawat isa sa atin na nanghina tayo sa ministry, na wala. But one thing I know, God has always a purpose in our life. Nanghina ako, nawala, tinakbuhan ko yung calling ko dahil napagod ako. Sabi ko, Lord, ayoko na, pagod na ako. Pero nagpapasalamat ako sapagkat merong isang Pastor Manny na laging tumatawag na, "Kumusta ka na?" Hello? Hindi mauubusan ang Diyos para ikaw ay ipanalangin, para ikaw ay i-follow up. Kaya magpasalamat ka sa mga taong yan na bakit naririto ka dahil alam mo sa sarili mo na hindi tsamba na bakit nandito ka ngayon. Hello, matagal ka nang hinihintayin ng Diyos, and those people ang ginamit ng Panginoon para maging vessel na maranasan mo ang Lord. Hello, itong nabasa natin sa 1 Samuel, gusto ko lang kayo bigyan ng quick background, history of this chapter. Itong 1 Samuel chapter 17 verse 32 to 37, itong entire Israel army ay sobrang takot lumaban kay Goliath. So Goliath was a great warrior na kung saan walang gustong tumanggap ng challenge. Marahil sa atin, nature nating mga tao, na kapag tayo ay challenge, may mga taong takot
tumanggap ng mga challenges sa buhay. Kaya nga, pag dumating ang isang problema, most of the time, tinatakbuhan natin. Hello? Ayaw nating harapin. Madalas sa atin kasi, kapag nalulungkot, nag-iimo na tayo. Amen? So, Goliath boasted and mocked God and His army. Walang ibang ginawa si Goliath, kundi imak ang mga taga-Israelita, sapagkat siya'y napakalaki nga. Hello? Pero sisiguraduhin ko po sa buhay ng bawat isa sa atin, kung kilala mo ang Diyos sa buhay mo, walang sino man ang pwedeng magmaliit sa iyo. Kung kilala mo ang buhay na Diyos sa buhay mo, walang sino man ang pwedeng bumangga sa iyo. Why? The Lord will fight for you. Hindi tayo hihiyain ng Diyos. Hello? So ano nangyari? David was a young man, and sabi niya doon, too small to fight. Pumunta lang naman si David doon para dalhan ng pagkain yung mga kapatid niya. Hello? His father sent him to battle to take food to his brothers. Yun lang naman ang niya eh. Gagawin niya eh, role niya eh. Unplanned. Pakisabi nga natin, unplanned. Minsan may mga bagay sa buhay natin na biglaan na lang nangyayari. Unplanned. Hello? Hindi mo inaasahan. Bad things. Pero sa paningin ng Diyos, it's all part of His plan. Sa paningin mo, unplanned, sagwa, parang hindi mo kakayang i-take. Biglaan na lang darating yung problema. Unplanned. Pero sa paningin ng Diyos, it's all part of His plan. Amen? Kaya nga, minsan hindi natin maunawaan yung plano ng Diyos sa buhay natin. When David arrived, he was shocked to find the army of the Almighty God na kung saan, bakit nila hinahayaan na imak yung buhay na Diyos? Si David ay mayroong isang character na palaban. Tanungin mo nga yung katabi mo, palaban ka ba? Amen? Kung titignan, outnumber ang mga taga-Israelita that time. Hello? Outnumber sila, pero si David came boldly to King Saul and requested permission na siya yung lalaban para kay Goliath. One of the worst things na nangyari sa buhay ng mga taga-Israelita ay one of the worst things happened in the life of Israel is they allowed to mock their God. Hinayaan nila na imak ang buhay na Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka ipapahiya ng Diyos. Amen? Yung worst things na nangyayari sa buhay natin, hindi natin alam na it will always turn to better things. Kasama mo ang Lord eh. Kilala mo ang Diyos. Kikilalanin lang natin siya sa buhay natin. Tapos na lahat sa cross, mga kapatid. Aapakan na lang po natin. Amen? From worst to better part. Hello? From the power of the enemy to the power of his testimony. Makapangyarihan si Goliath eh. Pero wala nang mas makakapangyarihan pa, kundi ang Lord lang. Hello? Gaya ng ginawa ni Jesus sa krus. Anong ginawa ni Jesus sa krus? Mula sa pagkakasala natin, anong nangyari? Mula sa pagkakasala to pagpapalaya sa ating mga kasalanan. Pinalaya tayo ng Lord. We are blessed kasi nandito tayo ngayon. Nakikinig ng Kanyang salita. Hindi man natin maunawaan ngayon. Sooner or later, habang tayo ay nagpapatuloy at humahakbang sa pananampalataya, patuloy na magpapakilala ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, number 1, tuloy natin. The power of willingness. Sa mga nagsusulat po. The power of willingness. Pakisabi nga po natin, the power of willingness.
Ano sabi niya? David, verse 28, Eliab, David's oldest brother, heard David talking to the man. He became angry with David and said, "What are you doing here? Who is taking care of those sheep of yours out there in the wilderness? You smart Alec, you just came to watch the fighting." Ang akala ng mga kapatid ni David ay pupunta lamang siya doon para manood. Pero hindi nila alam na andoon yung willingness ni David para lumaban kay Goliath. Hello? Kapag nandoon yung willingness natin na makilala ang Diyos sa buhay natin, buksan natin yung puso natin sa Lord. Lord, gusto kita makilala. Lord, yung nakikita ko na hindi maganda sa loob ng pamilya. Lord, I am willing to know you to become a vessel to my family. Sasamahan ka ng Lord. Sasamahan tayo ng Diyos. Ano man ang mangyayari? Ano ibig sabihin ng willingness? Ready and eager. Yan po ang ibig sabihin ng willingness. Next slide. And now, what I have done, David asked, can I even ask a question? He turned to another man and asked him the same question. And every time he asked, he got the same answer. Verse 31. Some men heard what David has said, and they told Saul, who sent for him. David said to Saul, "Your Majesty, no one should be afraid of this Philistine. I will go and fight for him." Wala po tayong dapat katakutan. Amen? Bibigyan tayo ng lakas ng Diyos para lumaban. Anong sabi ng next slide po natin? If God, pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. If God didn't want to use you, the devil wouldn't be fighting so hard against you. Bakit hanggang ngayon, Pastor? Umati naman ako ng church. Bakit kung kailan umati na ako ng church, ang dami-daming problema? Minsan napapagod na ako sa trabaho ko. Magme-message lang ang pamilya ko pag may kailangan sila. Alam nyo, malakas ang doon pumapasok yung malakas ang pakiramdam ng ating pamilya. Alam nyo kung kailan? Pag magkakatapusan. Hello? Tapos makikita mo na lang yung sarili mo. Ano ba naman yan? Magme-message lang sila pag may kailangan sila. Hindi man lang nila ako maisip, hindi man nila ako matanong kung kumusta ako dito. Yung mga ganong pakiramdam, hindi natin namamalayan. Yun na yung pakiramdam na ipinaparamdam sa'yo ng kaaway na kawawa ka. Magiging vessel tayo. Magpatuloy tayo sa Panginoon, magiging vessel tayo ng mga answered prayer ng bawat pamilya natin. Ang kaaway, nandyan yan lagi para bumulong sa atin. Pag bumulong yan, hindi pwede doon naaayon sa purpose ng Lord, ilalayo niyan tayo. Hello? Amen? Sabi niyo, if God didn't want to use you, kung hindi man tayo gagamitin ng Diyos, bakit pa magbibigay ng oras, maglalaan ng oras ang kaaway sa atin? Although wala naman siyang dapat, hindi siya pwedeng kumilos sa atin. Bakit? Meron tayong isang Jesus sa buhay natin eh. Pero bakit madalas nagpapadala tayo? Kung paano siya sinamahan ni Lord noong mga time na iniingatan niya yung kanilang tupa, ganun din ang tingin niya, sasamahan siya ng Diyos sa paglaban kay Goliath. Hello? David is always willing. Amen? Seryoso po ang kaaway, patumbahin tayo. Dapat seryosohin din po natin yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Sabihin ko sa iyo, kahit na anong pagsubok, anong bagyo, walang pwede magpatumba sa iyo.
You are willing to know Him in your life kapag nandun na yung willingness natin na makilala siya, anuman yung stress natin sa trabaho, anuman yung nakikita natin sa pamilya natin, sasabihin ko po sa iyo, laging ipapaalala ng Diyos yung napapakinggan natin dito kada Sabado sa bawat Bible studies natin. Ipapaalala sa iyo if you are willing. There's a power in willingness. Amen? Hello, number 2. Last 9 na. Number 2. The power of His faith. Number 1, the power of His willingness. Number 2, the power of His faith. Saan ba nanggagaling yung faith mo? Hello? Saan ba tayo nananampalataya? Saan ba tayo umaasa? Sa tao ba o sa Diyos? Hello? Minsan, umaasa sa tao ang bawat isa sa atin. Huwag tayo umasa sa tao. I-discourage lang po tayo. Have faith in God. There's a power in your faith. May kapangyarihan dyan sa pananampalataya mo. Tayuan mo lang. Sabihin ko po sa inyo, walang nanampalataya sa Panginoon na pinahiya niya. Lord, hindi ako nagtitiwala sa tao. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Hello? Alam nyo, I always keep on declaring, kung meron rin lang lalabas sa bibig natin, yung mga positive things na. There's a power in declaration. There's a power in your word. Pasok ako, Lord, balang araw. Lord, mararanasan ko rin yung nararanasan nila. Lord, balang araw, hindi man ngayon. Power in your faith. May kapangyarihan sa bawat sinasabi mo. Hindi man ngayon, maguluman ang tingin natin, ngunit sasabihin ko sa iyo, there's a power in your faith in God. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi man ngayon, darating din yung para sa iyo. Hello, saan ba tayo nagtitiwala? Saan ba tayo nakatingin? Sa nakikita natin? O ano ba ang tingin natin sa Panginoon? Sometimes, our faith comes to people rather than the faith in God. Hindi sa tao tayo magtitiwala, kundi sa Diyos lang. Sinasabi natin, Pastor, I have faith in God naman eh. But when situation comes, ano nangyayari? But the struggle in life, ano nangyayari? Nasaan yung faith natin? Nagsasubside. Hello, hindi yung mga pinagdadaanan natin na magpapabago sa iyo. It will always turn it into testimony. Amen? Hindi man ngayon, Panginoon, patutunayan mo na buhay ka sa buhay ko. Hindi ko anuman yung nakikita natin ang magpapabago ng pananampalataya natin sa Diyos. Make it as a challenge. Church. For the glory of God, hindi dahil magaling kami, kundi ang Diyos lang ang siyang magaling sa buhay natin. Wala nang iba. John chapter 15, apart from you, you can do nothing. Apart from Jesus, we can do nothing. Amen? Hanggang saan tayo dadalhin ng pananampalataya natin? Si David not only believed that God could deliver him, he believed that God would fight everything. Kaya ng Diyos lahat. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, kaya ng Diyos lahat. Ang sabi ni David, kinaya ko noon, kakayanin ko ngayon. Marami ng pinagdaanan na hindi magandang nangyari, ate, na nasa gitna. Marami kang katanungan sa Diyos na walang sino man makakasagot, pero sasabihin ko sa iyo, ate, ang Diyos ang siyang sasagot sa iyo ngayon. Saan ang gagaling? Hanggang saan aabot yung pananampalataya mo? Kapag meron lang pagpapala, masaya tayo pag may pagpapala, pero kung wala nang pagpapala, hindi na maipinta ang mga mukha natin. Hallelujah. Pag wala nang blessing, wala na rin. Malungkot na tayo, hindi na babase ang blessing sa mood mo.
Hello? Amen? Bakit kaya ganito yung pananampalataya? Why does David have faith, that kind of faith in God? Bakit kaya meron siyang ganun katinding pananampalataya sa Panginoon? Lagi yan sinasabi, Philippians chapter 4, that I can do all things through Christ who strengthens me. Kaso bakit nagpapagod ako, pastor? Baka I can do all things na lang, kapatid. Let's check. I-check natin yung sarili natin. Baka I can do all things na lang. Wala nang through Christ who strengthens me. Hello? Amen? Grabe lahat ng pinagkatiwala na Lord sa'yo. Turing mong yaman. Lahat kung ano yung meron tayo, dyan tayo umpisan ng Lord. Mababa man yung sahod natin, uumpisan tayo ng Lord dyan. Have faith in God. Palalakihin ng Lord dyan. Kung ano yung pinagkatiwala sa atin, ano man yung maliit na yan, palalakihin ng Diyos. He is more than able. Hello? So ano nangyari? Malapit na matapos. Ang sabi niya, in all these things, David remained faithful and focused. Pakisabi nga natin, focus. Amen? Do not be distracted of they are saying. Si David, nakafocus lang. Hindi siya nakinig sa mga sinasabi ng mga kapatid niya. Hello, minsan kasi nagpapa-apekto tayo sa mga sinasabi ng tao sa atin. Hanggang dyan ka na lang, hanggang dyan na lang yung pamilya mo, hanggang dyan na lang yung posisyon mo. We are distracted of what they are saying. Kung gaanong kaliit ng tingin ng tao sa'yo, ganun din kalaki ang tingin ng Diyos sa buhay mo. Hayaan mo na ang Diyos ang magpapatunay ng pananampalataya na meron ka. Hello? Hayaan mo na ang Diyos na habang ikaw ay nagpapatuloy, ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Hello? So ano nangyari? Goliath cursed David when he saw David's willingness and faith in God. Ito ang lalaban sa akin, yung kutong lupa na ito. Hello? Amen? Huwag tayong mabubuhay na kung ano yung sasabihin ng tao sa atin. Manglilit ka sa sarili mo, magkakaroon ka ng envy. Hello, hindi mo makukuha yung reward. Amen? Huwag kang mabubuhay sa kung ano ang sasabihin ng iba sa'yo. Instead, to do what God wants you to do. Ano ba yung pinapagawa ng Diyos sa'yo? Choose God, not the people. Hello? Maraming pwedeng sabihin ng tao sa'yo na hindi magaganda. Kung pipili ka na rin lang ng salita na papakinggan mo, yung salita na lang ng Diyos. Sapagkat yung salita ng Diyos ang siya magpapalakas sa'yo, hindi ka niya hihilain pababa, hihilain ka ng Diyos pataas. Amen. Hello, last. Dito pa magtatapos. The power of His testimony. May kapangyarihan sa iyong testimony. Yung pinagdadaanan mo ngayon, magiging kalakasan ng ibang tao. Hello? He remembered his testimony. Kung noon nga, sabi niya, pinangangalagaan ko ang sheep. Anytime a lion or bear carries off the lamb, I go after it, attack it. He remembered. Binalikan niya yung mga gandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Binalikan niya kung paano siya pinalakas ng Lord. Kanina nagpe-praise and worship tayo, umiyak ako sa Panginoon. Lord, ilang taon bago ulit ako tumayo sa Wave Church. But still, you are the God who never change. Marami nang umalis sa lugar na ito. Ngunit marami naman ang ibinalit ng Panginoon. Minsan may mga tao na darating sa buhay natin, pero hindi natin mamamalayan, mawawala na lang sila. Bakit? Hindi sila kasama sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Makakasama natin sila para turuan tayo, para meron tayong matutunan. Kaya kung ano yung meron ka ngayon, sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa buhay mo, kasama ka dun. Hello? Balikan natin yung mga answered prayer natin kung paano natin pinalakas.
Pagmahal mo ang Diyos, ano man yung pinagdadaanan mo, whatever the struggle and situations you are facing, turn it into testimony, magiging kalakasan niya ng mga tao na nasa paligid mo. Lumaki ako, 11 years old ako, wala na ako sa loob ng pamilya namin. Bakit? Kailangan tumayo sa sariling paa. Dahil ayaw ko tumigil ako sa pag-aaral. Nangyari, graduate ako ng high school, hindi magulang ko nagpaaral sa akin. Sobrang sama ng loob ko. Pero hindi nag-i-end doon yun eh. Ang dami kong magagandang nangyari sa buhay ko. Sabi ko, Lord, pagod na ako sa ganitong buhay ko. Inom dito, inom doon, bisyo dito, bisyo doon. College. I'm praying to God, Lord, gusto ko mag-college. May ginamit ang Lord para makagraduate ako ng college. Start serving the Lord, Bible study. Kala ko pagdating dito sa Dubai, magiging okay. Hindi lagi magiging okay ka. Mapapagod at mapapagod ka. Pero kung titignan mo kung ano yung ginawa ni Jesus sa buhay mo, there's a power in your testimony. Amen. Nawala ako sa ministry. Alam ng bawat isa yan sa atin. And I am so blessed to the life of Pastor Manny. Hindi niya ako tinigilan na i-message na kumustahin. At may mga tao na gagamitin ang Diyos para makabalik ka ulit sa iyong pananampalataya at tumayo ulit para sumamba at magsabi na buhay ang Diyos sa buhay mo. Hindi maganda, hindi madali. Ngunit sasabihin ko sa iyo, sisiguraduhin ko sa inyo na buhay ang Diyos. Yung pinagdadaanan mo ngayon, there's a power in your testimony, kapatid. Ang matitinding testimony ay bunga ng pagsamba at panalangin mo sa Diyos. Ang maraming miracle ang hindi nangyayari kasi tumitigil tayo sa pagsamba natin. Maraming pwedeng gustong gawin ng Diyos sa atin. Minsan, hindi nangyayari kasi tumitigil tayo. Sabi ni David, Psalms 27 verse 4, "One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in this temple." Kung patuloy natin uunahin at mamahalin ng Diyos, makikita natin kung paano siya kahalaga at higit pa sa lahat ng anong pangangailangan natin. Higit pa ang Diyos. Sasabihin ko, uulitin ko, hindi man ngayon. Ano man yung prayer natin ngayon, hintay ka lang. Amen? For the glory of God, kapag tinayuan natin yung pananampalataya natin, whatever you are facing or whatever you are waiting, He will always